Selfie naman! The all-new Airblade 150, the cutting edge. Pag flame grilled down, rich at smoky, nalalock in ang lasa, kaya sobrang beefy. Pero malay ko, voice over lang ako. Taste the smoky flame grilled difference. Burger King Whopper Jr. 69 lang. Cute siguro ng pink lipstick. Nasa Lazada yan! I want to buy shoes. Nasa Lazada yan! Mangoes. Nasa Lazada yan! Power banks. Bags. Nasa Lazada yan! Free shipping. Flash sales. Nasa Lazada yan! Ecor. Nasa Lazada yan! Hey! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng STC30 ng Superlife Philippines. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously? Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Superlife is yours. Welcome to Superlife, Superlife. Welcome to Superlife, Superlife. Welcome to Superlife, Superlife. Welcome to Superlife, Superlife. Whoa, Superlife, Superlife. Isip na kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan, at itabinig katotohanan. Servisyo balita, una-una mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang kaman. Servisyo balita, una-una ang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. This is the moment we've all been waiting for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Okay, isang magandang Pilipinas. Ayan, at tayo ay pansamantala munang recorded. Yeah, recorded. Pero live pa rin po tayo. Ayan.
recorded as live kung baka tawagin. Yan. At syempre, kayo nanonood sa Serbisyo Balita Live online. Yan. At sa ngalan ng ating kasama na si Miss Larnie Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Salcar. Yan. So bago tayo magpatuloy, yan, bagamat recorded as live muna tayo ngayon sa araw na to. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan. Huwag po natin kakalimutan mag-subscribe sa aming channel. At i-hit yung notification bell para ma-update po tayo sa mga upcoming videos and episodes ng Serbisyo Balita Live Online. Yan. So, bago tayo magpatuloy, magpasalamat muna tayo sa ating mga masugid na sponsors. Maraming salamat kay Julius, kay Sir Brian ng Les Consumos dyan sa Crossing Calamba City. At dun sa mga naghahanap ng imported at may quality na mga damit sa murang halaga, magtungo lang sa Les Consumos. Sa Les Consumos dyan sa Crossing Calamba City. At wag po natin kakalimutan nga pala, dun sa mga giliw na suki ng Les Consumos, meron silang promo. Meron silang Christmas raffle promo na gaganapin. So, tuloy-tuloy lang po sa pagtangkilik ng kanilang mga produkto. Yan sa Les Consumos, Crossing, Calamba City. At isa rin sa ating mga para dun sa mga mahilig. Yan, dun sa mga mahilig. Mga mahilig dyan mag on the road. Alam nyo kung anong hilig yan. Dun sa mga nais na mag on the road, yan, malimit mag on the road, lalo't napapagawi kayo dito sa lalawigan ng Laguna. Yan, pasyalan nyo. Masarap ang mami dyan. Kanilang special mami at special lomi. Dyan sa Xavier Mami House sa Barangay Dila, dyan sa bayan ng Bae. Dun sa mga aabutin ng gutom, baga, abutin ng tanghalian o merienda o kahit hapunan, magtungo lang sa Xavier Mami House sa Barangay Dila sa Bae, Laguna. Doon naman sa mga nais mag-chill, mahilig mag-relax, pwede kayong mag-relax dito sa El Pili Cafe. Yan, matatagpuan yan sa Rizal Street, sa Poblacion 6, sa Calamba City. Yan, malapit yan sa bahay ni Rizal. Kaya nga, sabi nga nila, kapag nagpunta ka sa El Pili Cafe, yan, you get a taste of history. Yan. Masarap dyan yung kanilang kayumanggish. Yung kanilang kayumanggish coffee. Kaya nga, yung kanilang special blend ng Irish coffee. At yung kanilang, kaya nga, yung mga pastries katulad ng special ube, halaya. Yan, mga gustong mag-relax, mag-meeting, or mag-date. Yan, pwede dyan sa El Pili Cafe. Subukan nyo yung iba't ibang coffee blends na inaalok nila. And dun sa ating yung ating subscribe and win pala, isa sa ating mga sponsors, ang Torm. Yan, yung Torm Pack Bags. Yan, meron na tayong i-announce natin yung nanalo. Yung 3. Actually, 4 yun. 3 mananalo ng cellphone load at 1 nanalo ng Torm Pack Bag. Maraming salamat kay Ma'am Bell. At hindi lang yun, meron pa rin mananalo ng Torm luggage, travel bags. Abangan nyo yan. So mamaya sa ating bagong matapos ang ating programa, yan, i-announce natin yung lucky winners sa ating subscribe and win. Yung kauna-unahang batch ng winners natin. Yan, abangan nyo mamaya. Yan, announce natin yan. So, dumako muna tayo. Bago tayo
weather update. Bago natin na ibalita ang mga pinakahuling taya ng panahon. Yan. Itong sa nalalabi nating linggo, work week, tutungo muna tayo sa magpapasalamat pala ang inyong lingkod. Yan. Maraming salamat po. Tingnan natin yung listahan, baka may malimutan ako. Bukasan tayo ng ating cellphone para makita natin yung yung ating mahiwagang listahan. Yan. Mahiwagang listahan ng mga nais nating pasalamatan. Yan. Tapos ang ating pagpapasalamat sa mga dumalo. Maraming salamat po sa mga dumalo at nakaalala sa birthday ng inyong lingkod. So, nag-celebrate po tayo ng ating 50th. Yan, ang ating golden year. Isang araw, kaya rin wala po tayo sa ating wala po tayong broadcast nung araw ng Martes. Medyo bakasyon muna. Birthday boy. Ang haba ng ating listahan. Lapit na ang ating ang ating mahiwagang listahan ng pasasalamatan. Okay. Ayan. Unang-una sa lahat, nais ko munang pasalamatan. Siyempre, ang aking panganay na anak. Ayan, ang aking panganay na anak na si Rona Marie Teres sa kanyang surprise na birthday setup. Parang customized na cake. Ayan. Medyo talagang pinaghandaan ng aking unika iha. Ayan. Maraming salamat sa cake. And siyempre, nais ko rin pasalamatan ang isang kapamilya natin, Serbisyo Balita. Si Portam Piliasis, ang ating isa sa mga reporters natin. Ay hindi namin alam, magaling pala magluto. Naging chef namin nung araw ng celebration. And nais kong pasalamatan yung aking Serbisyo Balita family sa pangunguna ng ating long-time partner and katandem. And siyempre, ka-business partner yan, Serbisyo Balita, si Miss Laarni Barairo. Maraming salamat sa tireless efforts na ginampanan ng ating katandem na yan para maging successful ang golden celebration ng inyong lingkod. Maraming salamat at talagang kasama sila Portam, kasama si Jason. Talagang they went the extra mile. Maraming salamat. Siyempre, sa mga kasama natin, sina Hazel Toledo, si Arnie Masinas, si Bong, si Felix Abehar, at siyempre dun sa inaanak ko, si Jeffrey Francisco, mga kapamilya natin sa Serbisyo Balita. Maraming salamat. Kahit paano talagang nandyan pa rin kayo. Nakasama pa rin tayo sa Serbisyo Balita. Kina Arvin San Mateo at kay Herman Manzanero, doon sa aking dalawang kabatchmate at schoolmate na si Buboy Cabal. Maraming salamat sa inyong pagdalo, sa inyong pag-alala. Dun sa napakahaba na itong listahan. Maubos na ang ating oras kapag babatiin ko lahat. Anyway,
dun sa lahat ng mga dumalo, maraming salamat. Pero bago yan, bigyan natin ng special emphasis ng pasalamat. Ayan, yung mga nakaalala. Ayan, bumate. Ayan, maraming salamat. Kina Governor Ramil Hernandez, sa kanyang butihing may bahay, si Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, si Congresswoman Len Alonte, si Mayor Arlene Arcillas ng lungsod ng Santa Rosa, si Vice incoming, yun ang magiging Vice Mayor ulit, si kanyang kapatid na si Arnold Arcillas, si Mayor, incoming pa lang to, incoming, soon to be, Mayor Aaron Katakis. Pero konsehal pa lang siya ngayon. Konsehal siya dyan sa lungsod ng San Pedro. Yan. And, siyempre, sila, yan, ito, soon to be rin to, Mayor Armenio Silva, na lungsod ng Santo Tomas dyan sa Batangas. At si Kapitan Bong Aala, dyan sa may barangay Don Jose, sa lungsod pa rin ng Santa Rosa. And, si Kapitan Melchor Malaborbor ng barangay San Cristobal. Diyan naman sa lungsod ng Calamba. Maraming salamat at nakaalala. Yan. Maraming salamat sa inyong pagbati. At ito, future barangay chairman to. Si Doc Rich Aguilar. Yan, si Doc Rich Aguilar ng barangay Parian. Diyan sa lungsod ng Calamba. Maraming salamat sa inyong pagbati. At siyempre yung ating long time friend na kumalaman kung nasan na. Sa messenger ko na lang nakikita at sa Facebook. Si Rolly Balyaw. Maraming salamat sa inyong pag-alala. Siyempre, doon naman sa mga bumisita, isang malaking karangalan at kayo naging aking bisita. Dito kina Vice Mayor Ross Rizal, kay Councilor Attorney Toti Lazaro, dating Chairwoman Katrina Silva, so kay Kagawad Edward Gotenko, at kay Nancy Dimaranan, yung pandemic hero. Maraming salamat. At siyempre, hindi rin nakalimot na bumisita at naging panauhin natin si Consi Sam Del Valle ng Barangay Halang. Maraming salamat sa inyong pagdalo at nagkasama-sama tayo. Maraming salamat po. And so sa lahat mga bumati rin sa personal na account ko sa Facebook, maraming salamat. Isang katerbang pasalamat, abutin tayo ng 1 oras bago matapos natin ito. Anyway, sa mga bumati, maraming salamat sa inyo. So, kaya nga, pumasok na tayo sa ating golden year. And, yun lang, sabi ko nga, I'm just wishing and hoping na may darating pang another 50 years. Sana kung papalarin at pagbibigyan ng ating Panginoon. Okay, so dumako muna tayo sa ating kaibigan dyan sa pag-asa para sa pinakahuling taya ng panahon.
Magandang umaga at narito ang ating update tingil po sa ating panahon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 18. Sa kasalukuyan po, yung binabantayan natin na low pressure area ay pumasok na po ng ating PAR kahapon po ng alas 5 ng hapon. At ito po ay tinatayang nasa layong 675 kilometers silangan po ng Borongan City, Eastern Samar. Bagamat medyo may kalayuan pa itong sentro ng LPA, ay ngayon po ay inaasahan na natin magdadala ito ng mga pagulan, lalong-lalo na po sa Eastern Visayas at Eastern Luzon. Within 24 hours, mababa pa naman po ang tsansa na mag-develop into a tropical depression. Ngunit lagi po natin itong magbibigay po tayo ng mga advisories regarding po sa mga development nitong low pressure area dahil hindi po natin inaalis yung posibilidad na mag-develop ito into a tropical depression. At ito pong LPA ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, amihan naman ang umiiral dito po sa may extreme Northern Luzon. At para po sa pagtaya ng ating panahon, dito po sa may Cagayan at Apayao, asahan po natin yung mga may hinang pagulan dulot po ng amihan. Samantala, dahil naman po sa LPA at yung ITZZ, ito pong Palawan, gayon din po ang Catanduanes ay makakaranas po ng mga kalat-kalat na pagulan. At nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay makakaranas ng mga pulo-pulong may hinang pagulan dulot naman ng amihan. Dito po sa Metro Manila at ang Lawag City ay ang ating temperature range. Ang maximum ay halos umabot ng 33 degrees Celsius. Samantalang minimum naman ay nasa 24 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi ay ang maximum temp ay umabot mo ng 32 at ang minimum ay nasa 25 degrees Celsius ngayong araw. Ganyan din po sa Tagaytay, halos umabot po ng 31 to 21. Ang Puerto Princesa at Calayan ay ang maximum temp ay umabot po ng 29 degrees Celsius ngayong araw. Gayon din po sa Tugigaraw. Para naman po sa Visayas at Mindanao, dito po sa may Samar Provinces, asahan din po natin yung magiging maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan. Dulot po yan ng approaching na low pressure area at ITCC. Samantalang nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, mga pulo-pulong pag-ulan. Dulot po yan ng mga localized thunderstorms at ng existing na intertropical convergence zone. Para sa ating sea condition, wala na po tayong nakataas na gale warning sa anumang parte po ng ating bansa. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin po natin yung mga kababayan po nating mangingisda. Lalong-lalo na po dyan sa may extreme northern Luzon, na kung saan kahapon ay nakataas pa rin ang ating near gale warning. Although ngayon po ay moderate to rough, so may mga chance pa rin na maalon ang mararanasan natin dyan. Sa nalalabing bahagi naman po ng baybaying dagat ng ating kapuluan, Banayad hanggang Katamtaman ang aasahan po nating pag-alon. Sa Metro Manila, sa susunod na 3 araw, asahan po natin by Saturday, most likely magkaroon tayo ng mga tsansa na maging maulap ang ating kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan. Although sa Friday at Sunday ay nasa natin mga isolated rain showers or thunderstorms naman. Temperature range natin dito sa Metro Manila, umabot ng 32 ang maximum temp. Samantalang ang minimum temperature ay umabot po ng 24 degrees Celsius. Okay. Dito naman po sa Baguio City, within sa loob po ng susunod na 3 araw, ay halos wala po tayong inaasahan na malawakang mga pag-ulan, mga isolated light rains dulot po ng amihan. Temperature range natin ay nasa 15 to 23 degrees Celsius. Legazpi City naman, dahil nga po sa inaasahan nating approaching na low pressure area, naasahan natin by tomorrow hanggang Saturday ay magkakaroon ng mga pagulan.
At by Sunday, improving weather na po tayo dyan sa may Legazpi. Temperature range natin by Saturday, halos umabot lamang ng 30 ang ating maximum temp. Then by Sunday, nasa 32 degrees Celsius. Minimum temp natin dyan sa Legazpi ay halos umabot po ng 24 degrees Celsius. Metro Cebu, patuloy pa rin yung ating isolated rain showers or thunderstorms. Wala naman po tayong inaasahan na malawakang mga pag-ulan. Maliban na lamang kung magkaroon ng mga pagbabago dito sa pagkilos ng ating low pressure area. Pero sa ngayon, ang ina-expect natin, maximum temp umabot ng 31 degrees Celsius, samantalang minimum temp na sa 25 to 26 degrees Celsius. Metro Davao, although ang ating inaasahang weather ay mga localized thunderstorms, ang ating maximum temp ay halos umabot lamang ng 32 degrees Celsius, samantalang ang minimum temp ay nasa 25 degrees Celsius. Araw po natin magpapakita ng liwanag mamaya pong 5:58 ng umaga at lulubog naman sa ganap na 5:24 ng hapon. Yan po ang ating update mula po dito sa Pag-asa. Ako po si Samuel Duran. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat dyan sa ating kaibigan dyan sa Pag-asa. At bago tayo bumalik sa ating himpilan, bago tayo bumalik sa ating himpilan para sa mga ilang mahalagang paalala, pahabol nga pala. Maraming salamat dito kina Director Rizaldi Alinsog at sa kanyang may bahay na si Ma'am La Arnie. Yan, ng Super Life. Saka kay Sir Jovi Werson at kay Sir Ray Redondo. Maraming salamat sa inyong pagbati. Yan. And bago tayo dumako sa ating mga news, tayo bumalik muna sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Cute siguro ng lipstick. Nasa Lazada yan! I want to buy shoes. Nasa Lazada yan! Mangoes. Nasa Lazada yan! Power bank, bags, nasa Lazada yan! Shipping, flash sales, nasa Lazada yan! Car. Nasa Lazada yan! Hey! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng STC30 ng Super Life Philippines. Dahil life is super. When it comes to your health, we give freedom for your health because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously? Even with little with work. For the young, the poor, the old, Super Life is Welcome to Super Life, Super Life. 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 Whoa, Super Life, Super Life. Ito po si Georgina. Palagi po ninyong ugaliin na manood at makinig dito sa Serbisyo Balita live online. Okay, kayo patuloy nanonood pa rin dito sa Serbisyo Balita live online at syempre sa ngalan ng ating kasamang si Mr. Arnie Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado. And bago tayo magpatuloy, huwag po nating kakalimutan mag-subscribe sa aming channel at hit ang notification bell para ma-update tayo sa mga upcoming videos and episodes ng Serbisyo Balita live online. So dumako tayo sa mga pinakahuling kaganapan sa ating sa ating lipunan. Ayan. At tayo
may mga supresang supresang news. Hindi naman actually sorpresa. Kaya nga minsan lang nating maibalita. Ayan. Sa isang tulumpati, ipinahayag ni Wawawin host Willie Revillame ang kanyang lubos na suporta para sa presidential aspirant na si Senator Bongo at ibinahagi ang kanyang optimismo na matagumpay na may pagpatuloy ni Go ang pamana ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa ikabubuti ng bansa. Kasama ng TV personality na si Willie Revillame, si Senator Christopher Bongo sa paglulunsad ng ika-149 na Malasakit Center ay tinayo sa San Lorenzo Ruiz Hospital sa Malabon City. Binanggit ni Revillame sa marami sa mga kalahok ng kanyang palabas na nagpupumilit na magkaroon ng access sa mga dekalidad na serbisyo pangangailangan pangkalusugan. Kaugnay na ito, pinuro ni Revillame ang Malasakit Centers program na sinimulan ni Go noong 2018 para sa pagtiyak na ang mahihirap na pasyente ay magkakaroon ng maginhawang access sa mga medical assistance program mula sa gobyerno. Binanggit din ni Revillame na malaki ang papel ni Go sa Wawawin dahil hindi alam ng marami na tinulungan ni Go ang mga Pinoy sa pamamagitan ng kanyang show. Pinaliwanag pa ng TV host na nakabalik siya sa programa dahil na din sa tulong ni Senator Go. Nakatulong si Revillame sa napakaraming tao pamamagitan ng kanyang programa na makagawa siya ng kabutihan sa halos 2 taon sa Wawawin at Tutuktuin. Malaking utang na loob aniya kay Go dahil sa nagawa niyang nagagawa niya ang kanyang gusto sa programa, yung magbigay ng kasiyahan at tulong sa mga tao. Binigyan diin ng veteranong host sa isang panayam na batay sa kanyang hiwalay na pakikipag-ugnayan sa mga Duterte, walang masamang dugo sa pagitan ni Davao City Mayor Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Binanggit pa niya na personalang nakikipag-ugnayan sa dalawang Duterte para ipahayag ang kanyang suporta at tulong sa paglilinis ng anumang issue. Binahagi rin ni Revillame na magalang niyang tinanggihan ang alok ng Pangulong Duterte na tumakbo sa pagkasenador. Sa halip, tiniyak ng husto ng host na patuloy siyang magbibigay ng suporta sa mga nangangailangan sa pinakamahusay na paraan na magagawa niya. Nanawagan siya para sa patuloy na kooperasyon at suporta at pinahayag ang kanyang optimismo hanggat may pagkakaisa sa kaunlaran at makamit ng bansa ang pagbangon ng ekonomiya nito. So, maraming salamat dito kay Willie Revillame ng Wawawin sa kanyang patuloy na pagbibigay ng kasiyahan at tulong sa napakaraming tao. And sabi nga, hindi alam ng maraming tao na isa si Senator Bongo sa mga nakatulong. Bukod kay Willie Revillame, tumutulong rin tong si Senator Go. Yan. Dun sa kanyang programa para makapagbigay ng tulong sa napakaraming tao. Yan. So, hindi alam yan. Kaya nga malupit. Yan, malupit na sikreto. Yan. So ngayon, hindi na sikreto. Nabunyag na isa si Senator Go sa mga tumutulong sa mga tao. Yung mga, lalo na yun sa mga nananalo sa Wawawin na programa ni Willie Revillame. Kaya maraming salamat dito kay Kuya Will. Pagpatuloy mo ang pagbibigay ng kasiyahan at tulong sa napakarami nating mga kababayan. So, dumako pa rin tayo
Yan, meron pa tayong isa. Dito naman sa Malabon. Yan. Hindi pala Malabon. Yan. Higit 500 mag-aaral sa high school at kolehiyo sa Quezon City District 1 ang binigyan ng educational assistance ng Ang Probinsyano Party List. Ginanap ang payout sa San Antonio Elementary School sa pangunguna ni Ang Probinsyano Party List Chief of Staff Edward de los Santos sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Quezon City District 1 Congressman Onyx Isologo. Isa ang solo parent na si Marivic Rolyon sa mga naabutan ng tulong pinansyal. Pangako ni De Los Santos, ipagpapatuloy ng Ang Probinsyano Party List ang pagbuo ng mga programa at mga batas para matulungan ng ating mga kababayan na matupad ang kanilang mga pangarap. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang Probinsyano Party List sa mga taga Quezon City. Una na silang naghatid ng mga ayuda para sa mga residente ng unang distrito ng Quezon City na apektado ng COVID-19 pandemic. Bukod sa Quezon City, umabot din hanggang sa Alfonso, Cavite, ang tulong ng Ang Probinsyano Party List. Pinangunahan ni De Los Santos ang mga opisyal ng Cavite. Ang pagpapasinaya sa bagong barangay hall naman sa Santa Teresa, Alfonso, na handog ng Ang Probinsyano Party List sa pakikipagtulungan naman ni Cavite 8th District Congressman Abraham Bembol Tolentino. Nagpasalamat si De Los Santos sa tanggapan ni Tolentino at Alfonso Cavite, Mayor Randy Salamat sa kanilang pakipagtulungan. Gayon din sa suportang ibinigay nila sa Probinsyano Party List. Ayon kay De Los Santos, simbolismo ito ng bago at maayos na pasilidad. Bagong pasilidad para sa mapagsilbihan ng mabuti ang mga mamamayan. Simbolismo rin to ng pag-asa na lalo pang mapaunlad ang serbisyo sa Alfonso, Cavite. Labis naman nagpasalamat si Mayor Salamat. Redundant, no? Anyway, sa patuloy na pagsuporta sa kanila ng Ang Probinsyano Party List. Mahigit 2 years nang tumulong ang Probinsyano Party List sa kanilang lugar. Matapos ang inaugurasyon, personal namang kinumusta ni De Los Santos ang mga magsasaka sa Alfonso, Cavite. Kinilala at sinaluduhan niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagtiyak ng supply ng pagkain ng mga Pilipino, gayon din sa pagpapanatili ng ekonomiya sa bansa. Bilang pasasalamat, nag-abot ng ayudang bigas at itlog si De Los Santos sa mga dumalong magsasaka bilang pasalamat sa kanilang mahalagang ambag sa mga Pilipino. Ilang panukala na ang inahain ng Ang Probinsyano Party List sa Kongreso para makatulong sa mga magsasaka. So yan nga sinasabi natin. Ang party list ay kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Yan, nandun na lang sa mga leader ng mga party list na to kung paano nila gagampanan ang kanilang obligasyon o ang kanilang trabaho sa Kongreso at sa pamahalaan para makatulong sa mamamayan na kanilang kinakatawan. Yan, katulad ng Ang Probinsyano Party List, kinakatawan nila ang mga lahat ng probinsyano. Lahat ng mga nakatira, naninirahan sa mga lalawigan. Pero siyempre, hindi rin limited sa mga probinsyano lang. Kagaya niyan, dito sa Quezon City, namahagi din sila ng tulong. So, ibig sabihin, walang pinipili ang party list na to. Kung sino yung mga nangangailangan at kung sino yung mga karapat-dapat na matulungan, yon ang kanilang tinutugunan. At kanilang inaangat. Yan. Sinisikap na may angat ang estado sa pamumuhay, lalo ngayong panahon ng pandemic. So, dun kay Edward de los Santos at sa lahat ng bumubuo ng Ang Probinsyano Party List, congratulations and keep up the good work. Marami pa kayong matutulungan.
So, itong, ika nga, sabi nga natin, iilan lang to sa mga public servants na may pagmamalaki na dapat mabigyan ng karampatang suporta upang may pagpatuloy nila ang kanilang nagagawa para sa lipunan. Hindi katulad ng ibang mga public servants, nagbubutas na lang ng bangko, nagpapayaman pa sa posisyon. Napakaraming ganyan. Ginagamit ang salitang public service para hindi mahalata ang kanilang ginagawang negosyo, ang public service. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online. Pag flame grilled down, rich at smoky, nalalock in ang lasa, kaya sobrang beefy. Pero malay ko, voice over lang ako. Taste the smoky flame grilled difference. Burger King Whopper Jr. 69 lang. Ang bahaging to ay hatid sa inyo ng STC 30 ng Super Life Philippines. Dahil life is super. When it comes to your health, we give freedom for your health, because your health is wealth with us. We take care of you. Seriously? Even with little, we make it work. For the young, the poor, the old, Super Life. Come to Super Life, Super Life. Welcome to Super Life, Super Life. Welcome to Super Life, Super Life. Welcome to Super Life, Super Life. Whoa, Super Life, Super Life. Mula po sa Mocha Mothers for Change Party List para sa balita sa inyong mga lugar. Manood lamang po ng Serbisyo Balita live online. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita live online. Sa ngalan ng ating kasamang si Miss Laarni Barrero, ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. Ayan. So, wag po natin kakalimutan, lagi natin pinapaalala sa ating mga viewers. Ayan. Bagamat ngayong araw na to ay tayo ay recorded as live dahil sa ating ika nga, internet provider, medyo ika nga, mahirap pakiusapan. Okay, so wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel, i-hit ang notification bell at para ma-update kayo sa mga upcoming videos and episodes ng Serbisyo Balita live online. So dumako pa rin tayo sa ilang pang mga updates ng ating ika nga ang sa local naman tayo. Mag-uumpisa na ang pagpapagawa ng command center ng City Disaster Risk Reduction Management dyan sa lungsod ng San Pedro sa lalawigan ng Laguna. Sa pamamagitan niya ni Mayor Lourdes Catakis. Magiging mukhang ito yung isa sa mga magiging legacy ni Mayor Baby Catakis dyan sa lungsod ng San Pedro, ang command center ng CDRRM kung tawagan. Ito yung namamahala lalo na sa mga sitwasyong may mga sakuna o bagyo, kalamidad. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office ang siyang namamahala dyan. Sila yung gumaganap tuwing mga may bagyo, yung may mga emergencies sa bawat bayan. And malaking tulong, malaking bagay talaga pag nagkaroon ng command center. Meron ng iisang pupuntahan tanggapan kung saan nandun lahat ang monitoring system. Diyan nakakonekta lahat ng mga CCTVs para na monitor ang mga nasa command center, yung mga nagaganap sa bawat lugar sa isang particular na lungsod kagaya ng San Pedro City.
Kaya kay Mayor Baby Katakis, congratulations sa inyong pagsulong dyan sa pagpapagawa ng bagong command center ng Disaster Risk Reduction Management Office. Yan, bumaba naman tayo dito. Baba naman tayo dito sa lungsod ng Calamba. Yan. Kung saan namahagi ng mga tricycle units pang barangay para sa Barangay Mobile Patrol. Si Governor Ramil Hernandez sa Barangay Canlubang sa lungsod ng Calamba. Makikinabang dito ang 29 na sityo ng nasabing barangay upang mas mapangalagaan ng pamahalang barangay sa pamumuno ni Kapitan Larry de Mayuga ang kaayusan at katahimikan sa bawat lugar. Ayon sa gobernador, ang nasabing pamamahagi ng mga barangay mobile patrols ay naging matagumpay at mas napabilis ang pagtugon ng pamalang panlalawigan dahil na rin sa pakikiisa at pakikipag-ugnayan ng Team Hernandez Rizal Lazaro na pinapangunahan naman ni Vice Mayor Ross Rizal, Councilor Attorney Toti Lazaro at Councilor Cha Hernandez. Dumalaw upang saksihan ang nasabing pagbibigay ng mga tricycle units ang buong Team Rizal Lazaro. So, hindi lang pamamahagi ang ginawa, pinasinayaan. Nagkaroon muna ng blessing dun sa mga barangay mobile patrol. Naroon din ang sangguniang panlalawigan na pinangunahan naman ni Vice Governor Karen Agapay upang saksihan ang blessing at pamamahagi. Ayon naman sa mga sitio leaders, malaking bagay para sa kanilang mga lugar ang nasabing mga sasakyan para sa mas mabilis nilang matugunan ang pangangailangan ng kanilang mga kabarangay. So kay Governor Ramil Hernandez at sa bumubuo ng sangguniang panlalawigan at sa tulong ng Team Hernandez Rizal Lazaro Team, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta lalo na sa mga kawani ng barangay para maging effective ang kanilang paninilbihan o pagbibigay ng serbisyo sa bawat mamamayan sa kanilang mga barangay. Talagang hindi rin pwedeng pabayaan ni Governor Ramil ang lungsod ng Calamba dahil dito siya nagmula, dito na siya lumaki, at siyempre dito na rin nag-umpisa ang kanyang political career. Malaking bagay din ang pakikipag-ugnayan ni Vice Mayor Ross Rizal sa Governor, kay Governor Ramil upang may follow up at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng nasabing mga barangay mobile patrols. Kaya nga, kahit dito sa local level, dito sa lungsod ng Calamba, hindi pa rin pinababayaan ng mga ilang leaders natin, ilang mga public servants ang kapakanan ng kanilang mga constituents. So malaking bagay yung napabilis ang proseso, napabilis ang pamamahagi sa mga sitio leaders o mga sityos dyan sa Canlubang. Kung isipin, napakalaki ng Canlubang, talagang kulang ang ating police force para makikikutan ang bawat sityo ng Canlubang. So, malaking bagay na sila'y binigyan ng tigi-tigisang tricycle para gamitin bilang barangay patrols. So, muli, kay Vice Governor Ramil Hernandez, sa bumubuo ng sangguniang lalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Karen Agapay at syempre sa Team Hernandez Rizal Lazaro. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagbibigay ng suporta sa mga tao. Dumako na tayo. Dako na tayo pagkatapos ng ating mga balita at updates. Tulad yung sinasabi ko po, pagpasensya nyo na at hindi po newscaster ang inyong lingkod. Ngunit kailangan natin gampanan ang ating obligasyon
sa mamamayan na makapaghatid ng tunay na balita. Dito sa Serbisyo Balita Live Online, galit kami sa fake news. Much more, galit kami sa gumagawa ng kung ano-anong balita para lang may masiraan. So, ika nga dito sa Serbisyo Balita Live Online, nandito yung tunay, nandito yung totoong balita at nagaganap sa bawat lugar. Yan. Diyan, sa particular na sa lungsod ng Calamba, sa lalawigan ng Laguna. Yan. At sa buong Calabarzon region, kasama na rin ang NCR. So maraming salamat sa ating mga viewers at mga subscribers na patuloy na tumatangkilik at nanonood ng Serbisyo Balita Live Online. So dumako naman muna tayo. Dumako tayo dito sa Hinaing. Yan, may problema tayong tutugunan. Yan. Dito sa ating Serbisyo Balita community volunteers. Yung counterpart ng yung tawag nila doon, mga news cooks. Yan, yung mga news coopers. Serbisyo Balita, meron din mga volunteers sa bawat community na handang iulat, ipakita kung ano yung problema na nagaganap sa bawat barangay. So, panoorin muna natin to. Dahil pumunta ako daw doon. Kasi kayo, kaya informal talaga. Hindi pwede. Kaya informal talaga. Hindi pwede. Nagkakapag kanal yan, dapat yung tapat ng bahay, magalilit. At kami kayo, at kami naman sa kabila, galilit naman sa kabila. Kaya kailangan talaga. Magiging sanhila lang alitan magkapitbahay. Ano po? So ngayon, ang kailangan talaga, kuya, gagawan talaga ng hukay, imbornal, ano? Imbornal talaga. Medyo malaki, ano? Titingnan po natin kung kakayanin natin itong lakarin. Tagal na yan. Magagawan ng delikado sa mga bata. Tingnan po natin. Leptospirosis, dengue, yan ang may posibilidad na mangyari. Kapit ng bahay. Halos sa harap ng bahay eh. Lagi pa man din may tubig. Lalo na kung maulan. Kaya pa naman pag nagpatubig, halos pag-puro ng... Ano ang itim-itim na ng tubig na? Oo. Wala natakba yun. Maaraw pa to, no? Maaraw kahapon, di ba? Maaraw, hindi man ilang araw maulan, no? Kaya nyo yan, galing niya. Tubig niya. Sige. Basta madam, pipiin kita. Doon sa kabila, tingnan natin yung ginawa nila. Parang ito kasi maluwag kasi sa kabila hindi lang. Ayan na kalsada. So, kailangan may imbornal. Depende sa ako magiging engineer. Ito, tabing bahay na. Poso siya dati, madam, no? Hindi na gumagana. Hindi na gumagana. Kasi nga, stuck ang tubig. Stuck lang. Pinatanggal na nga ang poso kasi na-stuck na lang ang tubig. Hindi naman sira. Ito kaya may harang kasi pinipigilan. Yung galing doon sa irrigation na yon ay dito napunta. Papasok sa meron naman siya kasi ayan, meron naman siya eh. Yan. Mataas kasi. Kapag lumaki ang dito. Ayan, ang laki ng tubig. Hindi, ang kailangan dito, alam niyo kung anong kailangan dito. Anuhin yung, kasi lupa na yan eh. Kaya tumaas. Lupa na yan. Meron na. Grooming. Schedule lang kasi.
I-schedule lang siya. Hanggang saan ng tubig dito? Hanggang dito yan. Ayun o, ginagawa ko kapag grabe ang tubig. Masalagay ko dito sa ano para may apakan ako kapag. Kita naman. Ayun, yung ano mo na yun. Ito, pagka nandito ang tricycle nila, talagang wala akong choice ano dyan sa ano. Kapag wala ganito, hanggang doon sa Pwede kang puso. umapak dito Dito sa ako semento. nakikiapa. Grabe ang tubig. Pag maulan lalo, ano? Ulan. Grabe din. Ano bang, Ito lagi hanggang dito lumog ang tubig. ano nga lugar to, madam? Purok 6? Purok 6. Purok 7. Lazaro Compound. Huwag mo nalagay ka ng nasa rokumba. Nilalagay pa rin. Bihira lang. Umuwi lang dyan nung may birthday. Sige. Hanggang saan? Hanggang dulo. Oo, pero hanggang dyan talagang basa niya. May gigil doon sa dulo. Kapag sobrang lakas ng ulan, hanggang doon ang dali ng tubig. Pero Stuck doon. Ang pinakang ano dito, yung galing bangbang Oo, maapaw kasi mga ano. KLBL. Good morning. Oo, para ma-report natin to, magawa ng paraan kaya ako yung sumaglit. Tagal ko na kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo na nilalakad ko. Siyempre, kailangan actual. Ayaw ko magsabi kasi. Ngayon yan, katulad niya, biglaan silang pinita. Pinakukuha yun. So, okay. Yan, napanood natin yung problema dyan sa Purok 7, dyan sa Barangay Banlik ng Calambas. Nagtataka naman tayo, ubod na ng tagal na panahon, wala pa ang pandemya, nandyan na ang problema ng mga residente dyan sa lugar na yan. Ano ba ginagawa ng pamunuan ng barangay? Nagtataka tayo, bakit sa pinagkahaba-haba ng panahon, hindi pa rin maaksyonan o hindi man lang inaaksyonan yung problema ng mga residente dyan sa Purok 7, dyan sa Barangay Banlik, lungsod ng Calamba. Akala ko ba happy kayo sa Calamba? Sa tingin nyo, happy ang mga residente dyan sa Purok 7, Barangay Banlik ng Calambas? Sa tingin nyo ba happy sila? Pagkatagal-tagal na panahon, matatapos na ang termino. Nakapagpalit na rin yata ng pamunuan dyan sa Barangay Banlik. Hanggang ngayon, problema pa rin ng mga residente ang kanilang drainage system at karsada. Panawagan sa City Engineering Office, baka pwede naman pasyalan ninyo. Kung hindi nakukuha ang pasyalan ng kapitan, ang lugar na yan. Panawagan dito sa pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Chipeco. Ang tagal na ng problemang yan. Wala bang nakakarating sa inyong kaalaman? Parang imposible naman yata. Dahil nakailang eleksyon na ang dumaan. Siguro naman, napapadaan kayo dyan sa lugar na yun para mangamay, para mangampanya. Bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin ang problema ng mga residente dyan sa Purok 7, Barangay Banlik ng Calamba? Prone ng mga bata o kahit matatanda sa leptospirosis dahil sa baha. Prone ng mga bata sa dengue at sa iba't iba pang uri ng sakit dahil dyan sa kakulangan ng maayos na drainage system. Panawagan dyan sa barangay, sa kapitan ng Barangay Banlik ng Calamba. Ang tagal na ng problemang yan. Kayo din, nangampanya kayo. Hindi nyo alam na may ganyang problema. Sa mga kagawad nyo, hindi man lang nasasabi sa inyo na may problemang yan. Ang mga tanod nyo, hindi nasasabi na may ganyang problema dyan sa Purok 7 sa inyong barangay. Aba, patulog-tulog.
Hindi nyo nalalaman? Hindi nyo alam? O ang katwiran, walang budget? Pwede naman ninyong ilapit yan sa pamahalang lungsod. Sa laki ng pondo ng lungsod, meron din kayong ABC President na pwedeng lapitan para isulong o ilapit yung problemang yan. Bakit hanggang ngayon, problema pa rin yan? Tapos pupunta kayo tuwing mag-e-eleksyon, mangangampanya, pangangakuan ang mga tao na aayusin. And after election, ano na? Hahayaan nyo na lang. Panibago na naman pangako pagdating ng eleksyon. Hindi naman siguro napakalaking gawain o para mapagtuunan ng pondo ang pagpapagawa ng drainage system man lang. Kahit simpleng drainage system. Meron dyan, hindi na nagagamit na poso. Bakit? Lagi na lang baha. Araw na araw, nagbabaha. Much more pa pag umulan. Just imagine kung kanong kahirap ang buhay ng mga residente dyan sa Purok 7, dyan sa Barangay Banlik ng Calamba City. Hindi yan Barangay Banlik ng Kabuyaw. Barangay Banlik ng Kalambayan. Anong ginagawa ng pamunuan ng barangay dyan? Hindi naman siguro mahirap para kulitin ang lokal na pamahalaan ng Calamba City para maayos ang problemang yan. Even if it takes na kailangan ninyong araw-araw kulitin ninyo si Mayor para mapaayos yan. Kung talagang may malasakit kayo sa inyong mga residente, nagawa ninyo yun. Matagal nang naayos ang problemang yan. Tapos ngayon mag-e-eleksyon na naman. Makikipagpustahan ako. Aasikasuhin nyo ngayon yan. Aasikasuhin ng local government ng Calamba City. Pagagawa ni Mayor yan. Mabilis pa sa alas 4. Pero sana, kung ipapagawa mo yan, papagawa mo dahil napakatagal ng panahon na nakaupo ka, hindi nyo man lang nagawa ng paraan na maayos ang lugar na yun. Sana, pag natugunan nyo yun ng maaga at maagap, sana, wag nyo naman haluan ng politika. Baka naman gamitin na naman ninyo ang mga pagawaing ganyan para makapangkampanya o may maisulong kayong mga kandidato. Sana wag natin gamitin ang pagtugon sa hinaing ng mamamayan sa pagbibigay ng serbisyo sa pagpapaayos ng mga problema sa bawat barangay. Sana wag natin gamitin yun for political gains. Kailangan nyong gawin yan. Dahil obligasyon ninyo na tugunan ang problema ng inyong mga residente o constituent. Trabaho ng pamahalaan na ibigay ang maayos na buhay sa bawat mamamayan. Sana nga, Mayor, kay Kapitan, sana pakiasikaso naman ng mabilis. Nakakaawa na ang mga residente ng Purok 7 dyan sa Barangay Banlik ng Calamba City. And who knows, baka hindi lang dyan. Subukan nyo mag-ikot sa bawat barangay dito sa Calamba City. Tukuyin nyo yung mga immediate na pagawain o
na dapat ayusin sa bawat lugar. Huwag nyo nang patagalin. Ang tagal nyo na sa posisyon. Dapat maayos na ang bawat lugar dito sa lungsod ng Calamba. Kaya muli, panawagan kay Mayor ng Calamba City. Gawin mong happy ang Calamba. Sa kapitan ng Barangay Banlik, sana trabahuhin mo ng husto yan. Kung isipin nyo, botante nyo rin yan. Huwag nyong pababayaan. Huwag nyong hintayin magkaroon pa ng epidemya, malalang sakit ang mga bata dyan. Aksyonan nyo po. Isang pakiusap lang din po ng mga residente doon at ng inyong lingkod. Okay, so mga viewers natin, tumako na tayo sa ating huling bahagi ng ating programa. Yan, katulad ng sinabi po natin, yan, i-announce po natin yung first batch ng nanalo. Yan, first batch ng nanalo sa ating subscribe and win. Yan, hindi po natin medyo nagkaroon tayo ng internet problem. Kung maalala nyo, nung Lunes, so nawala sa ere yung huling bahagi. So, ulitin lang po natin yung mga lucky winners. Yan. Hindi na rin po natin personal na pinadala sa kanila yung announcement ng kanilang pagkakapanalo dahil nais po natin na ito ay i-broadcast. Live sana, kaso tape as live tayo, recorded as live tayo yung araw na to at muli tayo makikipag-ugnayan sa ating internet provider. Ano yung problema? Kaya nga, dinaranas ng serbisyo balita sa ngayon. Yan. So, yung 3 lucky winners ng cellphone load, ating mga subscribers. So, pag nakipag-ugnayan kayo, pwede nyo rin ipakita. Screenshot nyo lang yung inyong subscription sa aming YouTube channel. Yan. Although, siyempre, hindi kayo mabubunot kung hindi kayo nakasubscribe. Kaya mas maganda na rin, show the proof of subscription. Ayan. Congratulations! Ayan. Dito sa 3 nanalo ng cellphone load. Ayan. Congratulations kay Romano Perez, kay Edith Policarpio, at kay Lenny Salustiano. Ayan. Maraming salamat sa inyong subscription at panonood. Ayan. Congratulations sa inyong 3 dahil nanalo kayo ng cellphone load. And, katulad ng sinabi nga natin, care of ni Ma'am Bell, yan, yung Torm pack bags, at yung Torm luggage bags. Yan. Binunot na natin yung isa sa 6 na pack bags, sa Torm pack bags. Ipaparapol natin sa ating mga lucky subscribers. At ang nanalo ay si Karen Lou Pelino ng Torm pack bag. Congratulations po at sana ma-share niya pa po ang aming YouTube channel para madagdagan ang ating subscribers. Muli, maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa aming channel. Ayan. And dito na po tayo nagwawakas ng ating program. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Tama-tama, makakasama na natin ang ating katandem, si Miss Laarni Barairo. Kaya muli, sa ngalan ni Miss Laarni Barairo, ang inyong lingkod, RJ Salgado, na bumabati sa inyo ng isang magandang araw at keep safe and mabuhay tayong lahat.